Magandang araw po sa inyong lahat. So bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Banal at mahabagin na aming amang Diyos na nasa langit. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Maraming salamat po na sa pamamagitan po ng napakahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo, kami po ay nalinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya kami po ngayon ay wala na po sa kahatulan sa impyerno. Panginoon, sa tuwing naalala o iniisip mo namin ang dakilang pag-ibig na ito, ay wala po kaming anumang maisip na paraan upang suklian ang iyong napakadakilang pag-ibig. Panginoon, nais po namin mamuhay ayon po sa iyong kalooban, subalit kami po ay mahihina, Panginoon. Kaya pakiusap po, tulungan at gabayan niyo po kami kung paano po kami mamumuhay bilang iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa pamumuhay po ni Lot at ni Abraham, nawa maging maliwanag po sa amin kung paano po dapat kami mamuhay pagkatapos ng aming kaligtasan. Kaya Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos nito ay sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Ito yung aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, ang title po ng ating pag-aaralan ay patungkol po sa buhay ni Lot. So, bubuksan po natin yung dalawang talata patungkol po sa buhay ni Abraham at patungkol naman po kay Lot. So, first po, sa Galatians chapter 3 verse 6. Babasahin ko po. Kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito ay ibinilang sa kanya na katwiran. Pangalawa naman po, yung talata patungkol po kay Lot. Sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 7. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama. So si Abraham po at si Lot ay parehong mga taong ligtas po. Pero sa kanilang pamumuhay po ay totally na magkaiba po, gaya ng dalawang talata na binasa natin. Sabi po sa Galatians chapter 3 verse 6, kung paano si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Sabi naman po kay Lot, at kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama. So, gaya ng sinabi ko, parehas po silang mga ligtas pero magkaiba po yung kanilang pamumuhay. So, si Abraham po ay modelo ng isang Kristiyano na nakatanggap ng tunay na kaligtasan at nagpatuloy sa pagsunod sa pananampalataya. Subalit si Lot po ay modelo ng isang Kristiyano na nakatanggap ng tunay na kaligtasan, subalit sa kalagitnaan ng kanyang Christian life ay tumalikod sa pagsunod sa pananampalataya na pinili ang daan ng pagsuway. Sa madaling salita po, bagaman siya ay ligtas, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. So, tingnan po natin yung unang Korinto, chapter 13, verse 12 hanggang 15. Mabasahin ko po. Subalit, kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahayag sa pamagitan ng apoy at ang apoy ang susubo kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. So sabi po sa talatang ito, yung tao daw na magtatayo sa saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami at pinagkapasan. So ito yung mga uri ng pamumuhay. Yung ginto, pilak, mahalagang bato. So ito yung mga materialis na to. Ito yung hindi basta-basta masusunog. So anong uri ba ng pamumuhay mayroon tayo pagkatapos ng ating kaligtasan? Para sa Panginoon ba? O para sa sarili lang nating kapakanan? So sabi ko rito, kahoy, dayami at pinagkapasan. Ito yung mga materialis na madadali lamang masunog.
So, ganito ba tayo mamuhay? Yung pamumuhay na namumuhay tayo na para lang sa ating sariling kapakanan o pamumuhay na walang kabuluhan. Ito yung mga kahoy, dayami, at pinagkapasan, yung mga madaling masunog. So, yung pamumuhay na mahalaga sa paningin ng Diyos ay ito yung gaya ng ginto, pilak, at mahalagang bato. So, suriin natin yung ating sarili na pagkatapos ng ating kaligtasan, anong uri ba ng pamumuhay meron ako? So, yun yung pinakamahalaga na dapat nating isaalang-alang. So, kay Lot, bakit si Lot ay taong ligtas na hindi nakatanggap ng kaluwalhatian? So, mahalaga po na mapag-aralan natin yung buhay ni Lot. So, dito po una, napakahalaga na sa tuwing gagawa tayo ng desisyon, dapat natin isaalang-alang kung ang gagawin ba nating desisyon ay ayon sa salita ng Diyos. So, sa Christian life, sa buhay natin ay napakarami nating maaaring gawing desisyon. So, sa desisyon bang yun, ginagawa ba natin yun ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos? So, first, yun yung pinakamahalaga na dapat nating isaalang-alang. Ang dahilan kung bakit pinili ni Lot ang libis ng Jordan at sa huli nakarating siya sa Sodoma ay dahil namili siya hindi ayon sa salita ng Diyos, kundi ayon sa kanyang sariling pagnanasa. Hindi batay sa pananampalataya yung kanyang pagpili. Sabi sa Roma chapter 14 verse 23, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. So, hindi siya namili doon sa kung saan pinagpili siya ng kanyang tiyuhin si Abraham. Ang pinili niya yung libis ng Jordan. Bakit? Dahil hindi niya ginamit, hindi siya nagdesisyon ayon sa salita ng Diyos. Ayon lamang sa sarili niyang pagnanasa. Sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya nung nakita niya na yung libis ng Jordan ay gaya ng halamanan ng Eden, gaya ng lupain ng Egypto, ninasa niya ito. Nung natanaw niya na napakaganda, pawang natutubigan, pinili niya yung libis ng Jordan. So, hindi niya isinaalang-alang yung salita ng Diyos. Hindi niya isinaalang-alang na doon ba sa pupuntahan niya ay mayroong salita ng Diyos, mayroong bang church. Dapat ganun tayo pag namimili tayo. Halimbawa, sa paglipat din natin ng mga tirahan sa bahay, ng lugar. Lagi natin isipin na kapag nag-decision tayo, dapat ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga na nagpapakaunseling tayo. Doon ba sa pupuntahan ko ay may church? Doon ba sa pupuntahan ko ay may salita ng Diyos na mapapakinggan ako? Doon ba sa pupuntahan ko ay may fellowship? So, yun yung mahalaga na isaalang-alang natin. Hindi lang dapat tayo nagdesisyon dahil sa kagustuhan lang natin. Pangalawa po, sa simula, si Lot po ay sumunod kay Abraham sa lupain ng Ur ng mga Kaldeo patungo sa Kanaan. Ito yung magandang desisyon na ginawa sa buhay ni Lot, yung sumama siya una sa kanyang tiyuhin kay Abraham. So, dun sa pagsama ni Lot kay Abraham, dapat anumang desisyon, anumang sitwasyon yung kanyang harapin, mahirap man o mabuti, kailangan niyang manatili doon sa kanyang tiyuhin. Subalit, dahil sa nangyari sa kanila na hindi magandang sitwasyon, doon na yun yung naging dahilan kung bakit humiwalay si Lot kay Abraham. At dahil doon sa paghiwalay ni Lot kay Abraham, naging miserable yung pamumuhay ni Lot. Kaya dapat nating matutunan na anumang sitwasyon yung harapin natin habang nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, dapat tayong manatili sa church. Diba? Sa John chapter 15, sabi doon, verse 4 hanggang 5, papasahin ko sa inyo,
Kayo'y manatili sa akin at kayo'y sa inyo at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Ngayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Opo, kung hiwalay tayo sa church, kung hiwalay tayo sa Panginoon, wala tayong magagawang anuman sa pamumuhay natin. Gaya ni Lot, diba, naging miserable yung kanyang buhay. Wala siyang anumang nagawa sa kanyang Christian life. Yung gaya ng binasa natin doon sa unang Korinto chapter 3, di ba? Yung pamumuhay niya, gaya ng kahoy, dayami, pinagkapasan. Di ba? Nalaman natin na yung lahat ng meron sa kanya ay natupok ng apoy. Yun yung naging resulta ng paglayo niya kay Abraham. Pangatlo, opo, hindi tayo perpekto, nagkakamali tayo. Tao lang po tayo. Gayunpaman, doon sa pagkakamali natin, dapat natin itong talikuran. Yung mga nagagawa natin kasalanan, dapat natin itong talikuran kaagad. Tapos, magsisi agad tayo. Si Abraham po, di ba, nang nagkagutom doon sa lupain ng Kanaan, di ba? Matindi yung lupain, matindi yung tagutom doon. At dahil doon, bumaba siya patungo doon sa lupain ng Ehipto. Gayunpaman, doon sa pagkakamali niya ngayon, doon, pagpunta niya ron sa Ehipto, wala tayong makikita na nakatala doon, na napaglingkuran niya yung Panginoon doon sa lupain ng Ehipto. Gayunpaman, doon sa pagkakamali niya, ay natuto siya, bumangon siya. Yun yung mahalaga sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Pag nagkakasala tayo, pag nagkakamali tayo, kailangan natin kaagad ma-restore yung ating Christian life. Talikuran kaagad natin yung nagagawa nating kasalanan. Kaya nga, di ba, nag-restore siya, tinulungan siya ng Diyos. Tapos, di ba, itinayo niya yung dambana ng Panginoon. Tapos, tinawag niya ulit yung pangalan ng Panginoon. Na-restore yung fellowship niya sa Diyos. Subalit, hindi ganun si Lot. Nung pagkalaahon nila dun sa Ehipto ay napakarami nilang ari-arian. At dahil doon hindi na-restore yung Christian life ni Lot, yung puso niya naroon pa rin sa kayamanan sa Ehipto. Kaya yung puso ni Lot ay nabihag ng kagandahan ng Ehipto. Kaya nga, di ba, nung pinagpili siya ng kanyang tiyuhin na si Abraham, pinili niya yung libis ng Jordan. Bakit? Yung puso niya ay nasa kayamanan, nasa sanlibutan. Kaya pinili niya yung mga makamundong bagay sa halip na manatili sa kanyang tiyuhin na si Abraham. Dahil doon, nalaman natin na hindi naging maganda yung resulta ng pamumuhay ni Lot. So, Genesis chapter 11, verse 31, mabasahin ko. Isinama ni Terah si Abraham na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak. At si Sarai na kanyang manugang na asawa ni Abraham na kanyang anak, at sama-samang umalis sa Ur ng mga Kaldeo upang magtungo sa lupain ng Kanaan. Dumating sila sa Haran at nanirahan doon. So, bago dumating si Abraham sa Haran, so, narinig niya yung salita ng Diyos. Nung bago siya dumating sa Haran, nung nandun siya sa lupain ng nasa Ur siya ng mga Kaldeo, so narinig niya yung salita ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 1, di ba? Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. So, nang sinunod ni Abraham yung salita ng Diyos, ito yung tamang pagpili ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pananampalataya. So, yung desisyon na yun ay yun dapat nating matutunan. Yung pagdesisyon ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Diba? Sa Proverbs chapter 3, diba? Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin natin yung Panginoon. Huwag tayong magpakapanta sa sarili nating mga mata.
So, sa desisyon, napakahalaga na sundin yung kalooban ng Diyos. Sa pagdesisyon, dapat ayon sa salita ng Diyos. So, Genesis chapter 12 verse 10, babasahin ko. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang taggutom sa lupain. So, ang naging dahilan kung bakit bumaba si Abram doon sa Ehipto ay dahil sa taggutom. Sabi nito, mahigpit ang taggutom sa lupain. So, bagaman nagkaroon ng taggutom, tayo pwede nating masabi na, kasi may taggutom, mahigpit yung taggutom sa lupain, kaya no choice si Abraham. Marahil wala siyang makakain doon. So, malamang pupunta siya doon sa Ehipto, doon sa may pagkain. Marahil ganun yung masabi natin. Pero tandaan natin, yung Kanaan ay lupang ipinangako ng Diyos. Di ba? Anong sabi sa kanya ng Diyos? Pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Yun lang yung sinabi ng Diyos, pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Hindi niya sinabi pumunta ka sa Ehipto. Sabi niya, pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Noong time na yun, kung bakit nagkaroon doon ng taggutom, dahil si Abraham ay nasa ilalim pa rin ng pagsasanay ng Diyos. So sinubok siya ng Diyos sa pamamagitan ng taggutom. So dahil yung lupain ng Kanaan ay lupang ipinangako ng Diyos, di ba? Kailangan niyang manatili doon. Kung ano yung sinabi ng Diyos, kailangan doon lang tayo. Kailangan nating manatili kung ano yung sinabi ng Diyos. Kahit na wala na tayong choice, at ang tanging choice na lang natin ay yung sarili nating pamaraan, huwag tayong magtiwala doon sa sarili nating pamaraan. Kung ano lang yung sinabi ng Diyos, dapat lang tayo manatili. Di ba? Yung iba, bakit ba napapalayo sa pananampalataya, di ba? Pag kulang pinansyal, pag kulang na, wala nang makain, di ba? Doon na pumapasok yung sariling kaisipan kung saan lalo sa church, minsan maghahabulot pa para maghanap ng trabaho. So, hindi yun yung sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, manatili ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Tayo rin, sinasabihan tayo ng Diyos na manatili tayo sa fellowship, manatili tayo sa church, gaya ng binasa natin sa John chapter 15. Diba, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos na kung yung mga maya ka, di ba, pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya na kanyang mga anak. So kung ano yung sinabi ng Diyos, kailangan nating manatili. Dahil yun yung kalooban ng Diyos. So, pero si Abraham, di ba, gaya ng nalaman natin, si Abraham ay bumaba doon sa lupain ng Ehipto. At dahil doon, hindi naging maganda yung resulta kanyang pagpunta doon sa Ehipto. So, dahil doon, tinulungan pa rin siya ng Diyos na ma-restore, na makabangon muli at makaalis doon sa lupain ng Ehipto. Yun yung grace ng Diyos, yun yung biyaya ng Diyos, yun yung habag ng Diyos sa atin. Na bagaman nagkakamali tayo, nasa atin yung pagkakamali, pero yung Diyos yung nag-aayos. So nire-restore tayo ng Diyos, sa tulong ng Diyos, tinutulungan niya tayong ma-restore yung ating Christian life gaya ni Abraham. So si Abraham, na-restore niya yung kanyang pananampalataya. Genesis chapter 13, verse 3 hanggang 4. Babasahin ko. Nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa Negev hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai, sa lugar ng dambana na kanyang dinawaraon ng una, at doon tinawag ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. So dito makita natin yung kung paano na-restore yung pananampalataya ni Abraham. Bagaman si Abraham ay dadapa pero bumagsak, pero na-restore yung kanyang pananampalataya. Nung pagkatapos niyang umahon doon sa lupain ng Ehipto, tinawag niya yung pangalan ng Panginoon. Tapos, sabi dito, nagpatuloy si Abraham ng kanyang palalakbay mula sa Negev hanggang sa Bethel, hanggang sa daong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai, sa lugar ng lambana na kanyang ginawa roon ng una, at doon tinawag ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. So, na-restore yung pananampalataya ni Abraham.
So nagpatuloy siya dun sa kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai, kung saan tinayo niya yung dambana kung saan nagpakita sa kanya yung Panginoon. Dahil doon, na-restore yung kanyang fellowship sa Diyos. Tinahog niya yung pangalan ng Panginoon. So ulitin ko po, kung nagkakamali po tayo, nadadapa tayo, pero sa tulong ng Diyos, tinutulungan niya tayong ma-restore. At kapag nire-restore tayo ng Panginoon, yun yung mahalagang pagkakataon na kailangan nating makipag-fellowship sa Diyos, manalangin sa Diyos, hingin yung gabay ng Diyos gaya ng ginawa ni Abraham. Kaya na-restore yung pananampalataya ni Abraham. Subalit si Lot, hindi nag-repent si Lot. Bagaman umalis siya doon sa lupain ng Ehipto, pero yung puso niya naroon pa rin sa kayamanan sa Ehipto. Nabihag yung puso ni Lot. So, maaaring ganun din yung mangyari sa mga Kristiyano na mabihag yung ating puso ng mga makamundong bagay dito sa mundo. Hindi nakapagsisi si Lot dahil yung lupain nga ng Ehipto ay makapangyarihan ng panahon iyon. Maganda yung lupain ng Ehipto. Kaya yung puso ni Lot ay nabihag ng kagandahan ng Ehipto. So hindi niya na-recover yung kanyang pananampalataya. At yun yung naging dahilan ng kanyang maling pagpili. Kasi iba yung puso ni Lot sa puso ni Abraham. Yung puso ni Abraham, paglingkuran yung Panginoon. Yung puso ni Lot, nasa mga mundong bagay. Kaya, nung makita niya na yung libis ng Jordan ay pawang natutubigan gaya ng halamanan ng Eden, gaya ng lupain ng Ehipto. Sabi, gaya ng lupain ng Ehipto kasi nakita niya yung lupain ng Ehipto, napaganda. Kaya nung natanaw niya, yung libis ng Jordan, pinili niya para sa kanyang sarili. Yung lupain ng Jordan. Libis ng Jordan. So, Revelation chapter 2, verse 4 hanggang 5. Mabasahin pa natin. Dito 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at haalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagay nito, malibang magsisika. Sabi dito, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So gaya ng ginawa ni Lot una, nakagawa siya ng magandang desisyon ng pagsunod niya kay Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeo patungo sa Kanaan. Nung nabigo sila, hindi na-restore yung kanyang pananampalataya. Sabi dito, iniwan mo ang una mong pag-ibig. Naiwan yung puso ni Lot doon sa lupain ng Ehipto. Kaya tayo, pag nabibigo tayo, ganito ang kailangan natin gawin. Sabi dito sa verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo na muna. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan ito, malibang magsisika. Si Lot, hindi siya nakapagsisi. Gaya ng sinabi ko, sa Christian life natin, nagkakamali tayo, nadadapa tayo, bumabagsak tayo. Ngayon pa man, kapag nakagawa tayo ng mali, nakagawa tayo ng kasalanan, kailangan natin itong talikuran. At i-restore ulit natin yung ating pananampalataya. Upang matalikuran natin ito, first, pag-isipan natin, saan pa ako bumagsak? Saan ako nadapa? Sa madaling salita, kailangan nating isipin, ano yung kasalanan sa buhay ko? Yun po yung pinakamahalaga doon. Kapag naisip natin, ano yung kasalanan sa buhay ko? Paano i-realize sa atin ng Diyos yun? Kapag naunawaan natin yun, kailangan natin itapon, tapos talikuran. Tapos, hingin natin yung tulong ng Diyos. Gaya ng ginawa ni Abraham. Si Abraham, umalis sa lupain ng Ehipto, iniwan niya yung Ehipto, tapos bumalik sa lupain ng Kanaan. Yun po, yung tamang pagsisisi, yung talikuran, yung nagawa nating mali. Tapos bumalik tayo dun sa pangako ng Diyos, dun sa lupain ng Kanaan, gaya ng ginawa ni Abraham. Pati si Naomi, di ba? Si Naomi, umalis sa lupain ng Jude, sa lupain ng Bethlehem.
Kasi nagkaroon din na taggutom. Isa yun din yung dahilan kung bakit umalis sila ng kanyang sambahayan. Nagkaroon ng taggutom sa lupain ng Bethlehem. Kaya pumunta sila sa Moab. So dahil doon, hindi naging maganda yung resulta. Namatay yung kanyang asawa, yung kanyang dalawang anak. Pero ganun pa man, si Naomi, mula doon sa Moab, bumalik siya sa Bethlehem. Yun yung tamang pagsisisi. Kaya masabi dito, sabi dito, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Gaya ng ginawa ni Abraham, di ba? Una, tinayo niya yung dambana ng Panginoon. Tapos pumunta siya doon sa lupay ng Ehipto. Tapos tinulungan siya ng Diyos. Bumalik siya doon sa una niyang itinayong dambana. Sa pagitan ng Bethel at ng Ai, tapos tinawag niya yung pangalan ng Panginoon. Yung po yung tunay na pagsisisi. Ang talikuran ng mga nagagawa nating mali, tapos manumbalik tayo sa Diyos. Tapos po, Awit 51 verse 12. Nabasahin ko po. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako ng may espiritong nagnanais. So ito yung dapat hingin natin sa Diyos pagkatapos nating madapa. Ito yung patotoo ni David pagkatapos niyang magkasala sa pamamahala niya. Yung kaligtasan hindi nawawala. Pero ano yung nawawala pagkatapos natin magkasala? Di ba? Yung joy of salvation. Di ba? Pag nagkakasala tayo, talagang nawawala yung joy of salvation natin. Kaya kapag ganoon, pag nagkasala tayo, kailangan natin itapon yung nagawa nating kasalanan. Tapos manumbalik tayo sa Diyos, tapos manalangin tayo sa Diyos. 1 John chapter 1, verse 9, di ba? Sabi sa 1 John chapter 1, verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na naglilinis ng lahat ng ating mga kalikuan. So tutulungan tayo ng Diyos na huwag natin maulit yung mga nagagawa natin kasalanan. Kaya hingin natin ng Diyos, sa Diyos na ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Kapag bumalik ulit yun, yung kagalakan, di ba, nung naligtas tayo, naramdaman natin yung joy of salvation talaga sa buhay natin, di ba? Tayo yung pinakamasayang tao ng pagkakataong iyon. Kaya doon sa binasa natin sa Revelation chapter 2, di ba? Verse 4, balikan natin yung unang pag-ibig. Balikan natin yun. So, gaano naman tayo kaabala, kailangan natin gawin yung pakikipag-fellowship natin sa Diyos. So, yung fellowship po ay isa pong napakataas na pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos na dapat natin ginagawa sa harapan ng Diyos. Yun yung ginawa kasi ni Abraham na hindi ginawa ni Lot. So, Genesis chapter 13, verse 5 hanggang 7. Babasahin ko. Si Lot na sumama kay Abraham ay mayroon ding mga tupa, baka, mga tolda, hindi makayanan ng lupain na sila'y manirang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-ari. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kanineo at ang Pareseo ay naninirahan noon sa lupain. So pag-ahon nila dun sa lupain ng Ehipto, napakarami nilang mga kawan. So sabi nito, hindi na makayanan ng lupain yung kanilang pag-ahari. Dahil doon, nagtalo yung mga pastol ng kanilang mga hayop. Kung titignan natin itong talatang ito, maraming masabi natin, ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil nagtalo yung kanilang pastol, dahil hindi na nila kayang manirahan doon sa lupain, dahil sa ari-arian nila. So, kung titignan natin, maaari, yun yung maging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Pero, kung pag-isipan natin ito, kung babasahin natin mabuti ito, hindi yun yung dahilan. Ang dahilan ay dahil yung puso ni Lot ay nasa makamundo bagay na. So, si Abraham, na-restore yung pananampalataya niya pagkatapos nilang umahon sa lupain ng Ehipto. Pero si Lot, hindi na-restore yung pananampalataya niya. Yung puso niya ay nasa makamundo bagay. Kaya nga, dahil doon,
dahil magkaiba yung puso ni Abraham at puso ni Lot. Yung puso ni Abraham, paglingkuran yung Panginoon. Yung puso ni Lot ay ang kayamanan. Kaya, nung nagkaroon siya ng pinagpili siya ni Abraham, di ba, pinili niya yung libis ng Jordan. Kasi, yung puso niya, kayamanan, di ba? Hindi magsasama yung dalawang tao na magkaiba yung kanilang puso. Yung hindi magkasundo, di ba? Hindi magsasama yan. Tingnan natin sa Amos chapter 3 verse 3. Mabasahin ko. Amos chapter 3 verse 3. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? So sabi dito, makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? So dahil iba yung nasa puso ni Abraham at iba rin yung puso ni Lot, ay hindi sila maaari magsama. Kasi gusto ni Abraham paglingkuran ng Diyos. Ang gusto naman ni Lot ay ang mga makamundong bagay. Kaya ninasa ni Lot yung lupain na Jordan. Hindi sa katunayan, hindi dahilan yung kanilang pagtatalo ng kanilang mga pastol. Hindi yun yung dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ang dahilan ay ang puso ni Lot. Kasi inisip niya na mas magiging mayaman siya doon sa lupain ng Jordan. Kasi yung puso niya ay nabihag na ng mga makamundong bagay ng mundo. So, di ba tayo rin? Sa church, yung ibang brothers and sisters, ang puso nila gustong paglingkuran yung Diyos. Pero yung iba naman, ang puso nila yung mga makamundong bagay. Kaya sino yung nananatili sa church? Diba? Yung nananatili sa church, yung gustong paglingkuran yung Diyos. Yung lumalayo naman sa church, ang pupunta sa sanlibutan, ay ang puso nila ay nasa makamundong bagay. Kaya nagagawa nila lumayo. Nagdesisyon sila ayon sa kanilang sariling pagnanasa, hindi ayon sa salita ng Diyos. Genesis chapter 13, verse 8 hanggang 9. Mabasahin ko. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo maging ang ating mga pastol sapagkat tayo magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Umiwalay ka sa akin, kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. Kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. So ito yung sinabi ni Abraham kay Lot. So sabi ni Abraham, kapag kinuha mo yung kaliwa, kukunin ko yung kanan. Pag kinuha mo yung kanan, kukunin ko yung kaliwa. So sa katunayan dito po ay ipinaubaya ni Abraham yung kanyang karapatan. Diba? Alam ni Abraham na yung lupain ng Kanaan ay pangako ng Diyos. Pero sa pagkakataon ngayon, binigyan niya pa rin ng pagkakataon si Lot, na piliin kung ano yung tama. Kasi meron pa rin pag-asa si Abraham na ma-restore yung puso ni Lot. Kaya sabi niya, pagpipiliin kita. Hindi niya sinabi, sige punta ka na dyan. Hindi niya sinabi yun. Pinagpili niya si Lot. Bakit? Para mabigyan pa ng pagkakataon si Lot para ma-restore niya yung kanyang pananampalataya. Piliin kung ano yung tama. Ganon din sa atin. Ay binibigyan tayo ng free will ng Diyos. Doon sa pagpili natin, tinutulungan tayo ng Diyos. Ginagabayan niya tayo. Pero tayo minsan, sa halip na piliin natin yung kalooban ng Diyos na pipili natin, yung kalooban ng tao. Bumabagsak tayo ngayon sa pagkabigo. Genesis chapter 13 verse 10 hanggang 11. Babasahin ko. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan, na pawang natutubigang mabuti. Gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egypto, sa gawin ng Soar, ito ay bago winasak ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila ay kapwa naghiwalay. Ito na yung pagkakataon na namili na si Alam niyo po ba, paano kaya kung nung pagkakataon ito ay si Lot ay nasa pananampalataya? Marahil kung si Lot ay nasa pananampalataya nung pagkakataon ito, nung pinapili siya ng kanyang uncle, maaari niyang sabihin na
Ang tiyuhin ko si Abraham ay kasama ng Diyos. May pangako sa kanya ang Diyos. Sasama ako sa kanya. Dapat, yun yung dapat na nasagot ni Abraham. Kung siya ni Lot, kung nasa pananampalataya siya. Dapat niyang sabihin, pagagalitan ko yung mga pastor namin. Pero dapat akong manatili sa tiyuhin ko kasi kasama niya yung Diyos. Pinagpala siya ng Diyos. May pangako sa kanya ang Diyos. Dapat ganun yung nasabi ni Lot. Pero sa kasamang palad ay yung puso ni Lot ay nabihag ng kagandahan ng mundo. So pinili niya yung kanyang sariling pagnanasa kaysa doon sa pagpili sa pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pangako ng Diyos kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dapat sa desisyon, kailangan natin ng pananampalataya. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, babasahin ko, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagtasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sabi rito, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Napalayo sa pananampalataya si Lot dahil sa kayamanan. Noong panahong tinanong si Lot ng kanyang tiyuhin, ano yung kailangan niyang isagot? Kung nasa pananampalataya siya, di ba? Gaya ng sinagot ni Ruth kay Naomi. Di ba? Sa Ruth chapter 1, sabi ni Naomi kay Ruth, bumalik ka na sa iyong lupain. Tingnan mo yung bilas mo, bumalik na siya sa kanyang kamag-anak. Pumunta ka na rin. Huwag ka nang sumunod sa akin, sabi sa kanya ni Naomi. Pero yun yung sagot ni Ruth kay Naomi. Hindi. Sabi niya, di ba? Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay aking magiging bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. Sabi ko sa Ruth chapter 1, verse 16 hanggang 17. Sabi niya, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Ang iyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Sabi niya, dapat ganoon yung sagot ni Lot kay Abraham. Yung Diyos mo, ang aking magiging Diyos. Pero dahil wala sa pananampalataya si Lot, kaya hindi niya ito nasabi. Ano yung reaksyon ni Lot nung nakita niya nung pinagpili siya ng kanyang tiyuhin na si Abraham? Nung natanaw niya yung lupain ng libis ng Jordan. Genesis chapter 3 verse 10, babasahin ko ulit. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egypto. So inilibot ni Lot ang kanyang paningin. Ano to? Yung pagnanasa ng mata. So nakita niya, ginamit niya yung mata niya para magdesisyon. Pagnanasa ng mata. Diba? So sabi natin kanina sa Korinto, di ba? Sapagkat hindi tayo lumalahat sa pamamagitan ng paningin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 7. Pero si Lot, lumakad siya sa pamamagitan ng kanyang paningin. Nung nakita niya, natanaw niya na maganda yung lupain ng Jordan, na pawang natutubigan gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egypto, so ninasa niya ito. So si Lot ay hindi nagdesisyon ayon sa salita ng Diyos. Nagdesisyon siya ayon sa kanyang pagnanasa. Nabihag yung kanyang puso. So yung mata niya nasilaw doon sa makamuntang bagay. Tayo, saan nasisilaw yung mga mata natin? Diba? Minsan yung mata natin nasisilaw sa panonood ng TV, sa internet, diba?
So, dahil doon natutuon yung ating puso. Dahil din si Akan, di ba? Nung nakita niya na yung mga itinalagang bagay, sabi niya Jose, huwag niyo kukunin niya mga yan, pero kinuha ni Akan. Nung nakita niya, sabi niya, ninasa niya. Naging si Eva, di ba? Nung nakita niya, ninasa niya. So, kaya mag-ingat tayo. So, mag-ingat tayo. Pairain natin yung ating pananampalataya. Yung hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Pangalawa, ang buong libis ng Jordan ay pawang natutubigang mabuti. So, napawang natutubigang mabuti. Ito yung last of the flesh. Yung pagnanasa ng laman. So, dahil naranasan ni Lot yung pamumuhay sa lupain ng Ehipto na marangya, so ninasa niya. Ninasa niya ito. Hinahanap-hanap na ngayon ng kanyang katawan. Na kapag sabi niya, kapag kinuha ko yung libis ng Jordan, mas magiging marami akong ari-arihan. Mas magiging mayaman ako. Ito yung pagnanasa ng ating mga laman. Kasi natikman niya yung kayamanan doon sa lupain ng Ehipto, kaya ninasa niya ngayon yung lupain ng Jordan. Pangatlo, sabi niya, gaya ng lupain ng Ehipto. So yung libis ng Jordan ay gaya ng lupain ng Ehipto. Ulitin ko, yung gaya ng lupain ng Ehipto ay napakayamang bansa. Malakas na bansa. Napakagandang bansa. So, yung lupain yun, yung lupain ng Ehipto ay kinahingit ang lupain ni Lot. Ulitin ko, dahil yung Ehipto ay malakas at magandang bansa, gustong manirahan ngayon ni Lot doon sa lupain ng Jordan. So, dahil inisip niya, inakala niya na pagpunta niya doon sa lupain na yun, doon sa Jordan, magiging tanyag yung kanyang pangalan. Sa pamagitan ng kanyang mga ari-arian, magiging kilala siya. Kasi mayaman siya. So gusto niyang itaas yung kanyang pangalan. So pagmamataas sa buhay. Si Lot po ay nakatuon sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil doon, namuhay siya sa pansarili niya lamang na interes. Para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang pagnanasa. Binubulag po tayo ni Satanas sa pamagitan po ng mga bagay dito sa mundo. Gaya ng panunokso niya kay Jesus sa Mateo chapter 4. Gaya ng sinabi ko sa pag-issue, kailangan base sa salita ng Diyos, di ba? Mateo chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. So huwag tayo masilaw sa mga tinapay, sa mga pisikal na bagay. Kailangan natin naisin yung salita ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan niya ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So sabi ito, huwag natin ibigin yung sanlibutan. Diba? Sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10, si Demas. Diba? Sabi sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10, sapagkat iniwan ako ni Demas, sabi ni Pablo, na umibig sa sanlibutan ito. So pag nabiyag yung puso natin ng sanlibutan, talagang mapapalayo po tayo sa pananampalataya. Gaya po na sinabi ko kanina sa simula, si Lot po ay imahe ng Kristiyano na nabuhay, na nakatuon sa mga pisikal na bagay dito sa mundo, gaya ni Demas. So tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo magtuon sa mga bagay dito sa mundo na maaaring magpalayo sa atin, na maaaring bumihag sa mga puso natin. Akala ni Lot, tama yung kanyang pinili. Kasi nakita niya maganda, akala niya tama yun. Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 25, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang kamatayan daang tungo sa kamatayan ng dulo nito, di ba? Nung naglaban yung 5 bansa, laban sa 4, di ba?
Nabihag tuloy sila, di ba? Naging miserable yung buhay niya. Di ba? Nung nabihag siya, tinulungan siya ng Abraham. Yun na yung magandang pagkakataon para ma-restore niya ulit yung pananampalataya niya. Pero hindi na-restore yung pananampalataya niya. Hindi, nanatili pa rin siya sa Sodoma hanggang sa nilibol ng Diyos yung lupain ng Sodoma at Gomora. Di ba? Yung yaman niya, anong nangyari sa yaman niya? Nalustay, nawala, nasunog. Di ba? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao na harapat sa atin? So, huwag tayo magtuon sa mga makabundong bagay. Mawawasak po yan. Hindi mananatili yan. Ang nasain natin yung mananatili. Di ba? Doon sa binasa natin sa kanina sa 1 Corinto chapter 3. Ginto. Mahalagang bato. Yung dapat, yung naisin natin. Yung mga bagay na hindi matutupok ng apoy. Ano po yung ginto? Mahalagang bato. Ito yung pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pamumuhay na nagsasakripisyo para sa Panginoon. Yung kahoy, dayamig, pinagkapasan, yun po yung pamumuhay na nakatulang sa pansariling kapakanan. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Haharap po tayo sa Panginoon. So, pagharap natin sa Panginoon, yung pamumuhay po natin dito sa mundo, susubukin po ng apoy. Kung anong uri ng pamumuhay yung ginawa natin dito sa mundo. Yun yung nangyari kay Lot, di ba? Naging miserable yung buhay ni Lot. Yung asawa niya, yung kayamanan niya, nawala. Yung asawa niya, naging haliging asin. Yung anak niya, di ba? Yung anak niya, yung dalawang anak niya, ginawa sa kanya kung ano yung kaugalian doon sa lupain ng Sodoma at Gomora. Tapos, hindi rin siya nakapag-evangelize. Diba? Nung sinabihan siya ng anghel, nasabihan mo, yung mga kasama mo sa bahay, umalis na kayo. Nung sinabihan niya, yung dalawang lalaki na mapapangasawa sana ng kanyang asawa, diba? Sabi nila kay Lot, nagbibiro lamang si Lot. So pag tayo, iwalay tayo sa kalooban ng Diyos sa church, hindi tayo makakapag-evangelize gaya ni Lot. Last verse din natin, hindi siya nakapag-evangelize. Genesis chapter 19. Genesis chapter 19, verse 14. Nabasahin ko. Kaya si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi, tumindig kayo, magsalis kayo sa lugar na ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan. Subalit, ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Sino mo sabi subalit, ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. So, tingnan niyo po, hindi siya nakapag-evangelize. Tayo rin, kung tayo po ay mamumuhay na malayo sa church, hindi din tayo makapag-evangelize. Diba? John chapter 15, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, maraming salamat po. Tayo pong natayo po at manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos na nasa langit. Panginoon, maraming salamat po sa pamagitan po ng iyong salita ay nalalaman po namin kung paano po dapat kami mamuhay pagkatapos ng aming kaligtasan. Nawa, Panginoon, tulungan po kami na mamuhay na nagbibigay lugod lamang po sa iyong harapan, hindi sa mga mangungundong bagay dito sa mundong ito. Alam namin na ang iyong ikalawang pagdating ay napakalapit na, kaya nawa kapag kami po ay humarap po sa iyo, ay wala pong anumang kahiyan sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Ito yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.